So yun guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin natin na experiment is yung experiment 14. Ang title niya is synchronous counter. So ngayon, kung makikita nyo sa aking screen, is may dalawa tayong pictures. Yung isa is yung diagram natin, circuit diagram, and yung isa is yung pin configuration ng ating IC. So ngayon, ang IC na gagamitin ko is 74LS160 kung makikita nyo dyan guys. Then, ngayon, simulan na natin ang experiment 14. So ngayon, punta tayo sa play source. Yan, kung mapapansin nyo. Oops, nag-loading. Yan, ito yung play source. And dito tayo kukuha ng mga components na kailangan natin. So ngayon, kukunin ko na muna yung yung IC na kailangan natin, yung 74LS 160. Yan. Then lagay natin dito guys sa gitna. Yan. And ngayon, ang kukunin ko naman is yung ating 5 volts muna. Yan. Yung VREF natin na 5 volts yan. Then ang next natin is yung SPDT switch. Oops, di ko pala na all groups. Sorry guys. So SPDT switch. Yan ang kailangan natin. So tatlong ganyan ang kailangan natin. Medyo yan. Pantay-pantay natin guys. Then next natin is yung digital clock na kailangan natin. So sources, tapos punta tayo sa digital sources, and makita nyo agad yung digital clock. So kunin natin yung digital clock. So yan guys, for the meantime, meron na tayong IC, yung 5 volts na kailangan natin, supply, ganun, and yung tatlong switch natin, and yung digital clock natin. So ngayon, ang kulang na lang natin dito sa ating, kung makikita nyo sa ating circuit diagram, is yung in 1, in 2, in 3, in 4, in 5. Ayan po ang LED. Ayan po yung sumisimbolo sa LED nyan sa circuit diagram natin. So ngayon, 5 LED ang kailangan natin. So kunin na natin sa play source. Then all groups muna natin, and clear natin yung tinype natin. Then lagyan natin is LED. Yan. So kung kunin ko is yung kulay red para mas highlights yung countings ng ating gagawin. So yan guys, bear with me guys. So 5 yung kailangan natin. So yan, meron na tayong 5 LED, and ang kulang na lang natin so far is yung ito, yung ground. So ngayon, kunin na natin yung ground para connections na lang yung problemahin natin. Then yung gagawin natin, sorry. So ngayon, punta tayo ng all groups ulit, then search ulit, again and again, and lagay natin yung ground. Yan, ground. Nice one. So ngayon, dito na lang natin siya lagay guys. Okay lang yan. Basta ang mahalaga yung connection na gagawin natin. So yun, so far kompleto na tayo sa ating components. And ngayon, kung mapapansin nyo sa ating circuit diagram, ipapaliwanag ko muna sa inyo. So meron tayong D1, D2, D3. Ito yung switch 1, 2, 3 natin. And syempre may clock pulse din tayo. Ito siya guys. Yan. Then yung ating IC. Yan. Ito siya. And yung 5 volts na nakalagay dito is meron din tayo.
and yung 5 LED. So, ano pang hinihintay natin guys? Pag-connect na natin sila. So, ang una kong i-connect is yung sa 5 volts. Na-connect siya sa number 16 pin. Kung mapapansin nyo dito guys. Ayan. Ayan siya guys. Sa BCC 16 na nakakonect sa 5 volts. Then, susunod ko muna is yung LED 1, 2, 3, 4, 5. So, ang LED 1 is nakakonect sa number 11 pin ng ating IC. So, connect natin siya guys. Then, yung number 2 is nasa number 12. Ayan siya guys. Yung LED number 2 is nakakonect sa number 12 pin. Then, yung number 3 is nasa 13. Kung mapapansin nyo dyan guys. And yung LED 4 natin is nakakonect sa number 14 pin. And yung last one is yung LED 5 natin na nakakonect sa ating pin number 15. So, para mas makita nyo guys, yan siya. And ito siya guys, ayan. Yung LED 1, 2, 3, 4, 5 na nakakonect sa 11, 12, 13, 14, 15. So, ngayon natapos na tayo sa ibang components na may connections. So, ang ina-next ko na is yung number 8. Yan. Yung number 8 is nakakonect daw siya sa ground. Yung number 8 pin. So, ngayon, i-connect na natin yung number 8, si number 8 sa ground. So, yan guys. And, ang ina-next ko na is yung ating clock pulse. So, si clock pulse is nakakonect siya sa number 2 pin. Ito siya guys. Yan. So, ngayon, itong si clock pulse is kukonect natin sa number 2 pin na nandito lang sa taas ng number 8. Then, ang ina-next ko na is yung sa switch. So, ang sa switch is, sa switch guys, ang switch natin is mayroong positive and negative sides. So, ang kukonect ko muna is yung dito, yung sa 5 volts muna. And, tsaka na natin gawin yung positive and negative sides ng ating switch. And, yan guys. Ngayon, connect na natin muna dito sa number sa 5 volts natin, I mean. So, ang una kong i-connect dyan is yung ating switch number 3. So, ngayon, kunin na natin yung switch number 3 natin, then connect natin dito. And next is yung switch number 2. Yan. And switch number 1. So, yan guys, na-connect na natin yung ating unang line ng ating switch for the connection of 5 volts. And ang isusunod na natin is yung etong line na to guys, sa ating switch. Ito siya. Itong line na to. Ayan. Then, so, paano nga ba i-connect yan guys? So, kung mapapansin nyo guys, yung D1 na-connect siya sa number 1 pin. So, ito yung line na to is i-connect na natin siya sa mismong IC natin. Ito dito guys. So, yung switch 1, naka-connect daw siya kay number 1. Kay number 1 pin. So, connect na natin guys. So, yan guys, na-connect na natin. And, yung switch 2 naman natin, ito siya guys, yung D2 is naka-connect siya sa number 9 pin. So, saan ba yung number? Si number 9. Ito, guys. So, si switch 2 natin na-connect sa number 9 pin. Yan. Then, yung last one natin na switch is na-connect siya sa ayun, number 10. Yan. Number 10 pin. So, si switch 3 naka-connect siya kay number 10.
number 10. Where are you? Yun, nakita ko na si number 10. Yun. Then, kung mapapansin nyo guys, ay nga yung ating switch 3 is may connection pa dito sa number 7 pin. Kailangan na-connect si number 7 pin sa ating switch 3 na nakakonect yung switch rin natin sa number 10 pin. So, ngayon, ito si number 7. So, igaganto lang natin siya sa number 10 guys. Yan. Then, ang kulang na lang natin na connection is yung sa negative sides ng ating switch and sa negative sides ng ating LED. So, ang unahin ko muna guys yung LED muna. Yung negative sides ng ating LED na kailangan na connect sa ground. Same as the result pa rin pag in actual guys. Na kapag ang negative sides ng ating LED is always naka-connect sa ground. Yan. So, yan guys, tapos na natin yung sa 5 LED. And, ganun din sa ating switch. Lagi natin tatandaan, pag negative sides ng ating switch is naka-connect din siya sa ground. Kaya, sobrang laking tulong talaga ni ground. So, yan guys. And, since naka-connect naman na yung switch 1 natin sa ating ground, ganyan na lang gagawin natin connections. So, yan guys. Ngayon, nabuo na natin yung connections. So, ang gagawin na natin is yung nasa procedure ng ating model. So, ngayon, alt-tab natin. So, yan guys. Kung mapapansin nyo, ito yung circuit diagram natin. And ito yung procedure natin. Yan. So, ang sabi dito, switch the clock frequency range to low position and adjust the clock frequency to minimum position or full counterclockwise. Switch D3 to logic high position. Switch both D1 and D2 to logic low or off position. So, number 1 procedure is buksan daw natin yung power supply. So, paano natin mabuksan yung power supply natin gamit ang multi-SIP? So, yun, iraran natin dito guys. Ayan. So, yan na. Buhay na yung ating ano yan, yung umaga na-connect na yung power supply natin. And, may voltage tayo na 5. Yan. So, ngayon, nabukas na natin. Ang sabi dito, switch on both D1 and D2. So, si S1 and S2 daw. Switch 1 and switch 2. On natin. So, ayun. Naon na natin guys. And, wala pa rin nangyayari. So, balik natin. I-off ulit natin. Then, sa number 3, procedure, ang sabi dito is observe the light pattern display by in 1, in 2, in 3, and in 4. So, ngayon, try natin buksan lahat. Magmula switch 1, switch 2, and switch 3. So, yun guys. Kung mapapansin nyo, nagkaroon na tayo ng countings ng ating LED lights. Or nagkaroon na tayo ng pattern. And, tingnan natin yung LED 1, 2, 3, and 4. Sabi dun sa ating number 3 procedure. So, ang sabi dito, ano daw yung dinidisplay na light pattern ng LED 1, 2, 3, and 4. So, kung mapapansin nyo guys, kapag bumubukas yung LED 1 and LED 4 is sabay, and ganun din sa LED 2 and LED 3, sabay din sila nagbubukas. Pero pag once na nagbukas tong LED 2 and LED 3, hindi nagbubukas sa LED 4 and LED 1. So, yun lang sa number 3 procedure natin. So, ngayon, sa number 4 na tayo. Ang sabi dito is identify the LED patterns displayed by these LEDs. So, ayun nga guys. Kumbaga, napansin nga natin kanina sa 1, 2, 3, 4 is nagsasabi nga si 1, 4, si 2, 3. Ang di natin napapansin is si 5. So, si 5, ang nangyari din sa kanya guys, pag once na nag-open tong
LED 1, 4, isabay din nagbubukas sa LED 5. Pero mabilis lang siyang mag-count ganun kaysa sa LED 1 and 4. And pag nagbukas yung LED 1, 4 and 5, hindi magbubukas sa LED 2 and LED 3. So yun yung sa number 4 procedure natin na ating in-identify yung LED patterns or the LEDs. So ngayon sa number 5 na tayo. When does the output in 5 na nakakonect sa pin 15 go high? So ano ba yung sinisimbolo niya? So ayun guys, sabi nga niya is kung nag-go high daw ba, yan, nag-go high daw ba yung LED 5 natin na nakakonect sa number 15 pin. So ang sagot dyan is yes, kasi nagkakaroon siya ng countings guys, kung napapansin nyo, or nagkakaroon siya ng output. And ngayon sa number 6 na tayo. Yan, sa number 6 procedure na tayo. Ang sabi dito, disconnect the jumper from the clock pulse generator to the clock input. What happens to the counting? So ngayon, off muna natin to guys, yung ating power supply or ating pagsisimulate. And i-disconnect daw natin yung sa clock pulse. Tapos tingnan daw natin kung anong mangyayari sa circuit na ginawa natin. So disconnect na natin guys. So ang sabi doon is try nating i-open or i-run. So ngayon naka-run na siya guys. Open natin yung S1, S2 and S3. So ngayon guys, ang nangyari is tumigil yung pag-count niya pag hindi na connect yung clock pulse. Ayun lang naman. And ngayon off na natin. And sa number 7 procedure na tayo. Sabi dito is switch D3 to logic low position. What happens to the circuit? Ito guys, yan. So ngayon, babalik natin yung clock pulse sa kanyang connection, and gagawin naman nating gagawin naman nating low yung switch number 3. So pause muna natin guys, and i-run ulit natin. Yan. So mapapansin nyo, meron siyang meron siyang counting na nangyayari kapag nakabukas lahat. So gawin naman daw nating low or i-off natin yung switch number 3. Ano kayong mangyayari? So pag in-off, tumitigil po yung pag-counting. And pag in-on naman natin, nagkakaroon ulit siya ng count. So ayun lang yung pinag-aiba niya, na kapag in-off, pag naging low position yung S3 natin is the counting is not exist. So ang next na natin is yung number 8. What should be the condition of control pins? Pin 1, pin 9, pin 10, pin 7 to allow the IC to count continuously. So yun lang guys. Kung to count continuously lang is remain open lang natin yung switch 1, 2, 3 para mag-continuous lang yung pag-count. And sa last procedure natin is describe operation of this IC counter. So para sa akin guys, siya this IC counter is kumbaga sa recent na ginawa ko is asynchronous. Kumbaga parang lang siya, kabaliktaran lang siya ng ginawa natin. And ito kasi decade yung sinisimbolo ng IC na to. So yun lang guys for this video, and sana may naintindihan kayo sa aking video. And yun, thank you sa panonood, and God bless, and mag-iingat kayo palagi guys. Peace out. Power.